Halatang nabigla si Lolo August nang makita si Jana. Ngunit dagliring napalitan ng kasiyahan ang pagkabigla niya. Niyakap nito ang apo. Jana, ang paborito kong apo. Anong ginagawa mo rito? Dumadalo ka ba sa isang matandang hukluban ha? Palabiro talaga ito. Paborito na itong gawing laughingstock ang sarili nito. Umalis na ako sa Everwood. Wika niya bago pumasok sa bahay nito. Umupo siya sa sopa na gawa sa ratan. Umalis ka na. Ibig mong sabihin, hindi ka na babalik. Parang hindi pa rin ito makapaniwala. Tumango siya habang pinag-aaralan ang mukha ng lolo niya. Mahaba ang puting buhok nito na palaging naka-ponytail. Magaman laglag na ang balat sa mukha nito. Maganda pa rin naman ang tindig nito. Bakit parang hindi kayo naniniwala? Di ba yun naman ang gusto nyo? Tumabi ito sa kanya at inakbayan siya. Oo naman, hindi ka na ba ginugulo ni Roy ha? Nadampot na ba siya ng mga pulis? Tumawag po sa akin si Mrs. Florenda kanina. Ipinasok na po nila sa ospital si Roy. Totoo, abay magandang balita yan. Tumikim ito. Kumusta naman si Sil? Anong sinabi niya sa pag-alis mo? Bakit naman kailangang may opinion pa siya tungkol sa pag-alis ko? Sagutin niyo nga ako, Lo. Bakit niyo nagawa sa akin to? Bakit niyo ako pinaglihiman? Tinanggal nito ang kamay nito sa balikat niya at tumuwid ng upo. Mukhang guilty ito. Alam mo, Apo, ako naman ay naniniwalang isa kang maganda at kaakit-akit na babae. Maano naman kung makapag-asawa ka ng tulad ni... No, wala iyang kinalaman sa tanong ko. Ano bang tanong mo? Di ba gusto mong malaman kung bakit ko sinadyang papuntahin si Sil sa resort? Kahit alam kong nandun ka, mabuti nga at hindi nagreklamo si Sil kahit may dinatnan siyang ibang tao sa resort. Dahil naniniwala akong magugustuhan ka niya. Nagkamali ba ako, Apo? Hindi ka ba niya tinangkang ligawan? Gusto na talaga niyang mapakamot sa ulo. Bakit parang talagang clueless ang lolo niya sa gusto niyang marinig mula rito? Lo, ang gusto kong malaman kung bakit itinago niyo sa akin na anak ni Juancho Hernandez si Sil. Tigil na wika niya. Agad siyang umalis sa Everwood nang matuklasan niya ang bagay. Na iyon, pakiramdam niya ay niloko siya ng kanyang lolo at ni Sil mismo. Pakiramdam din niya ay pinagkain siya ng buong mundo. Hindi mo ba alam? Wika ng lolo niya. Lo, pwede ba? Huwag na kayong magmaang-maangan dyan. Anong magmaang-maangan? Ang akala ko alam mo na, nung nag-usap tayo sa telepono, pinagtapat ko sa iyong walang kasalanan si Juancho. Kaya hindi mo siya dapat sisihin at idamay pati si Sil sa galit mo. Dahil lang anak siya ni Juancho. Siya ang napamaang. Ha? Tumawa ito. Ano ka ba namang bata ka? Ang hina mo naman pala. Nakita mo ng parang pinakbiyak na bunga sina Juancho at Sil. Hindi siguro sa pisikal na anyo, pero sa tindig, pananalita at takbo ng utak parehong-pareho sila. Isa pa ang akala ko ay naitanong mo na sa kanya ang buong pangalan niya at tungkol sa pamilya niya. Mantakin mo namang kasama mo siya sa isang isla, tapos hindi mo man lang pala inalam ang mga bagay-bagay tungkol sa kanya. Paano kung kriminal pala iyon? Nakuha pa nitong tumawa na parang galak na kalak. Nagkibit balikat siya. Siguro nga ay walang kasalanan ang lolo niya at hindi lang sila nagkaintindihan ito. Pero hindi naman yun ang dahilan ng pinakamalaking bahagi lang galit niya. Galit siya kay Sil dahil sa isang bagay na nakapagkuro niya. Ang dahilan ng pagpunta nito sa Everwood ay sadyang sinusundan siya nito. Ginamit ito ng kapatid nitong si Gabi para manmanan siya. Alam na rin niya kung ano ang master plan ng mga ito. Paiibigin siya nito at pagkatapos ay kukumbinsin siyang pumirma ng kontrata para sa Nature's Magic Cosmetic. Hindi nga ba't sinabi ni Gabi na sanay itong nakukuhang langat ng gusto nito? Gagawa ito ng paraan kasi hodang gamiting instrumento si Sil. She thought he was almost perfect, but he was nothing but a big pack of lies. She wanted to curse herself. Bakit hindi niya nahalata iyon? All the evidence were there but she failed to notice them. Una sa dinami namin ng lugar ay bakit sa Everwood pa ito napadpad. Sarado na ang resort na iyon pero sinilaw nito ng salapi nito ang lolo niya para i-admit ito roon. Pangalawa, ang accent nito ay katulad nga ng accent ni Mr. Hernandez, isang bagay na hindi nakuha ni Gabi sa ama. Pangatlo, ang madalas nitong paglapit sa kanya. Sinadya nitong hindi magdala ng mga gamit para magkaroon ng dahilan para lapitan siya. Pang-apat, ang sadyang hindi nito pagsasabi sa kanya ng apelyido nito. Panlima, ang narinig niyang usapan nito at nang tinawagan nito ng hiramin nito ang cellphone niya. Hindi nga ba't may babae itong nais pa-imbestigahan, tiyak na siya na iyon. At pang-anim ay sagara na yung pagpapakita nito ng interes sa kanya at pag-aalok nito sa kanya na maging girlfriend nito. Para siyang hilong talelong ng mapagpasyang. Takasan ang lugar kung saan niya ito nakilala. She felt just sick to her stomach. She also vowed to hate him for the rest of her life. Tinapik siya ng kanyang lolo na siyang nagpabalik sa kanyang huwisyo. Ang mabuti pa ay pumasok na sa dating silid ng tatay mo at nang makapagpahinga ka. Nagugutom ka ba?
Gusto mong ipaglukit-tukit bago magpahinga? Wala po akong gana. Binuhat niya ang kanyang bago tinungo ang direksyon ng mga silid. Naghahapunan silang maglolo nang maalala ni Jana ang regalong ipinadala raw sa kanya ng lawyer ni Gabby. Kailangang maisauli niya yun sa lalaki upang maiparating dito na hindi talaga siya interesado sa alok nito. Personal na rin siguro niyang isasauli iyon upang makausap na rin ito tungkol doon. Total ay nakatitiyak siyang hindi na siya guguluhin ni Roy. Gusto na niyang bumalik sa dating buhay na mayroon siya. Tahimik, simple at higit sa lahat, kontento siya sa ganong klase ng buhay. Really, Jana, sa tingin mo makukumpleto pa rin ang buhay mo pagkatapos mong makilala si Sil? She sighed. Kahit isang first-class jerk at opportunista si Sil, hindi naman niya maintindihan kung bakit parang hindi man lang napilasan ang pagmamahal niya rito. Crazy true, pero hiba nga yata talaga ang pusong nagmamahal. No, yung regalo nga palang ipinadala mo para sa akin. Nasaan na? Binitigawan nito ang hawak na kubyertos. Oo nga pala, inilagay ko sa safe, sandali at kukunin ko. Tumayo ito at pumasok sa silid nito. Pagbalik nito ay ibinaba nito sa harap niya ang isang velvet box na nanggaling sa Bulgari. Halatang mamahalin niya. Bakit kasi ayaw pang sabihin sa akin kung sino ang posibleng nagpadala niyan? Kung matitungo naman siyang lalaki, abay tatanggapin ko naman siya. Wika pa nito bago muling upo. Sinipat niya ang velvet box. Ano kaya ito? Wika niya. Singsing na may 3 diamante. 1 karat ay yung pinakamalaki. Wika ng lolo niya. Pagkuway na-realize marahil na ibinukang nito ang sarili nito. Ay mali, hindi na niya napigilang tumawa. Kayo talaga, ani niya. Kinuha niya ang note na kalapit ng kahon. Tahimik na binasa niya ang nakasulat doon. For my misconduct, my apologies. I know this gift is not enough for all the intrusion, but be assured that I will not bother you again. Signed, Gabby. Napakurap siya ng paulit-ulit. Nakahanga rin siya. Anong nakalagay sa sulat? Bakit natulala ka na rin? Puna ng lolo niya. Inagaw nito sa kanya ang binasa iyon. Gabby, may kilala ka bang Gabby? Dumbfounded pa rin siya. Kailan uli dumating itong regalo? Hindi ko na masyadong maalala. 1 linggo na yata. Bakit ba? Sino ba itong lalaking ito? Nag-flash sa utak niya ang clueless expression ni Sil nang huling umagang magkasama sila. Oh no, kung tama ang iniisip ni Jana. Oh no talaga. Nakangiti si Gabby habang palapit sa kinauupuan ni Jana. Nakaupo siya sa mesang ipinaserve niya sa isang first-class restaurant sa Makati. Hindi niya in-afford pero nahihiya naman siyang papuntahin ito sa isang mumurahing kainan nang hilingin niyang makipagkita ito sa kanya. Hi, wika niyang pilit ang ngiti. Hi, Bak. Umupo na ito sa tapat niya. Mukhang pasal ito sa dahilan ng pakikipagkita niya rito. Nagpaset ako ng appointment sa secretary mo dahil dito. Inilabas niya ang velvet box at itinulok palapalip dito. So, you got my gift. Did you like it? Well, it's nice and flashy. Sorry pero hindi ko yan matatanggap. Nagsalubong ang mga kilay nito. Noon lang niya napansin ang mga munting detalye sa mukha nito na may resemblance kay Sil tulad ng pangahang mukha nito. Dangan lamang at mas may edge ang features nito, giving him a dangerous quality. Muliging nag-normal ang ekspresyon ng mukha nito. Mukhang amused din. As a matter of fact, compliment lang din iyan mula sa jewelry shop. So kung ang inaalala mo ay, you know, I didn't pay for it. Kaya huwag ka nang mailang. Oh, tumangutang mo siya. Pero hindi ko pa rin matatanggap. Hindi kasi ako sanay tumatanggap ng regalo kung hindi ko naman close friends or relative. Wika niya sa tonong hindi naman ito masasaktan at mapapahiya. Nagkibit balikat ito. He took the velvet box and hid it in his best pocket. I presume na hindi lang ang singsing ang dahilan ng meeting na ito. Hindi tulad ng unang impresyon niya rito. Hindi na siya naaarogantehan dito. Kung pagbabatayan lang ay ang maautoridad na lumalabas sa pagkatao nito, masasabing iyon nga ang maiisip ng lahat tungkol dito. Pero nalaman niya ang oras na pinili ng isang tao na huwag magpa-intimidate. Sa personalidad nito, ay mukha rin naman pala itong mabait. Hindi nga. Amin niya. You want to confirm kung totoong nag-give up na ako sa pagkumbinsi sa'yo na maging bagong image model ng Nature's Magic. Umayos ito ng upo. Actually, yes. Hindi ko pa rin alam kung tama ang naging desisyon ko. Pero isang bagay ang napag-isip-isip ko. Hindi ko pala pwedeng pilitin ng isang tao na him. Nakilala ko siya sa Everwood. Oh, tumango-tango ito. Kahit wala pa siyang gaanong sinasabi ay parang may complete picture na ito sa utak nito. Kung makatingin kasi ito ay parang kayang-kayang itong basahin ng laman ng utak ng iba. Kaya siguro nakaka-intimidate ito. Sa Everwood na iyon pala siya nagpunta pagkatapos ng issue kay Jin. Iyong babaeng nabuntis niya. Wika nito. Hindi niya alam kung confirmation iyon o hindi sa tanong niya. May babae kasing nag-claim na nabuntis siya ng kapatid ko.
Hindi naniwala si Sil na siya ang ama at tumangging pakasalan ng babae. When he finally decided he was ready to marry this girl, nalaman naming ipina-abort na pala nung girl itong fetus. Siya ang sinisi ng babae dahil na-late daw si Sil sa pag-akon ng responsibilidad. Tapos anong nangyari? Interesadong tanong niya. Naturally, Sil felt guilty. Basta na lang siya nawala isang araw and I suppose he left to do some thinking. Napatunayan bang siya talaga ang ama nung ipinabort na fetus? Hindi na siya magtataka kung malaman niyang hindi ang sagot ng tanong niya. Marami naman talagang magbabalak na pikutin si Sil dahil ito na yata ang biggest catch of the millennium. At gaga siya dahil pinakawalan pa niya ito. Why don't you ask him yourself? Last I heard nakabalik na siya rito. His main office is just across the street. Kung gusto mo sasamahan kita sa kanya pagkatapos natin kumain. Wika ni Gabby. Imposible yata ang sinabi ni dahil pagkatapos ng nangyari, parang wala na siyang mukhang maiipakita kay Sil. She accused him of being the biggest scam. Karapat-dapat lang siyang isumpa nito. Huwag naman, hindi naman kasi kami close pagdadalhin niya. Nag-aalala lang ako para sa kanya. Pero nakaalis na naman pala siya sa Everwood and back to work I guess. Ibig sabihin nakamove on na siya. Nakamove on na rin siya. Sa'yo, Jana. Hindi kayo close ha. Wika ni ba, Gabi? Tumatango-tango ito pero pilyong pagkakangiti. 20 hours a day yatang nakabang si Jana sa telepono pero hindi talaga tumawag si Bram. Kung mahalaga siya para dito, madali naman itong maiisip na posibleng si Lolo August niya siya nag-stay. Yun ay kung hinahanap siya nito. Pero dahil hindi naman ito tumatawag doon, ang ibig sabihin ay hindi ito interesadong makita siya. Kinalimutan na talaga siya nito. At kahit hindi pala totoo ang sapantahan niya, nakasabuat ito ni Gabi sa isang masamang plano. Iba naman ang dahilan ng inis niya rito. Naiinis siya rito dahil wala palang kwenta rito ang mga nangyari sa kanila sa Everwood. Oo nga at may kasalanan siya rito dahil hindi siya nagpaalam dito at basta-basta na lang niya itong nilihasan. Pero dapat ay mauna itong gumawa ng hakbang dahil ito naman ang lalaki. Gagawa siya ng paraan kung mahalaga ka sa kanya, Jana. Kaya huwag ka nang umasa riyan. Baliwala ka lang sa lalaking iyon. Kalimutan naman siya. Mag-move on ka rin sa buhay mo. Parang ganun lang kadali iyon. Bulalas niya. Inahagas niya sa sahig ang lahat ng torpedoes sa matinding frustration. Kung bakit naman kasi na nag-iinip ka pa, Jana? Now you mess up everything. Pinagpapalo niya ang sariling ulo. Jana, apo, abay ayos ka lang ba dyan? Bakit sinasaktan mong sarili? Pula ng lolo niya na pababa ng hagdan. Humarap ito sa full-length mirror sa sala. Pupunta lang ito sa figure ay kung todo lang pagporma pa ito. Napasimangot siya at muling nangalumbaba sa harap ng estante ng telepono. Umaasam ng tumunog iyon. May kumakatok yata. Pagbuksan mo nga. Wika nito nang marinig ni sila ng sunod-sunod na malalakas na katok. Ikaw na lo, may hinihintay akong tawag eh. Mag-iisang linggo ka na rin sa harap ng telepono. Sino ba talaga ang inaasahan mong tatawag sa'yo? Baka namatay. Ngayon, nakakatawa, she muttered. Binuksan ng lolo niya ang pinto. Pati siya ay nagulat ng parang ipo-ipo nang pumasok ang Tito Lizardo niya. Nagtatalon ito at nagsisigaw. Magiging senior manager na ako tayo. Magiging senior manager na itong anak niyo. Gumawa ito ng hahasang. Totoo, abay napakagandang balita niyan. Wika ng lolo niya at sinabayan pa ang tito niya sa pagtalon. Sino naman ay napamaang sa kinatatayon. Pagkaway agad na gumana ang isip niya. Tinupad ni silang pangako nito. Ang ibig sabihin ay malaga rin siya rito. Siya naman ang nagtatalon sa tuwa. Yes, sigaw niya. Natigilan ang lolo at Tito Lizardo niya at napatingin sa kanya. Naku po, natuluyan na yatang nabaliw ang apo ko. Kamin, narinig ni Jan na sabi ng boses na iyon buhat sa likod ng pinto pagkatapos niyang kumatok ng 3 beses. Nakangiwi silang pihitin ng si Dora at itulak ang pinto. Hindi pa rin siya sigurado kung tama bang ginagawa niya. Bumuglaw sa kanya ang loob ng opisina ni Sil. Malinis na malinis iyon. Tila minimalist ito dahil walang masyadong kasangkapan doon maliban sa isang modernong file cabinet, maliit na bar area sa isang sulok at executive chair sa gitna. May nakita siyang lalaking nakatilikod sa kanya, ngunit natitiyak niyang hindi iyon si Sil. Humarap ito sa kanya. Gabi, wika niya. Hi Jana, nakangiting bati niya sa kanya. Tingnan siya nito mula ulo hanggang paa. You look sensational. Thank you. For her advantage, she shoots to her address. Ayaw niyang magmukhang busabos kapag nakaharap niya si Sil. Light lang ang kulay ng damit niya. Floral printed na hanggang ilalim ng mga tuhod niyang haba. Nag-divert ang tingin niya kay Gabi patungo kay Sil. Nakatingin din ito sa kanya at tila pinag-aaralan din ang kabuuan niya. Ngunit hindi niya masabi kung matutuwa o hindi.
Lumukso ang puso niya pagkakita rito. He still looks sinfully good-looking in his three-piece suit, but she still preferred to see him in jeans and shirt on. Hi, hindi niya mabuo-buo ang salita. Parang gusto niya niyang tumakbo palabas dahil unti-unti nang humuhulagpos ng composure na inipon niya. Masama nga yata talaga ang ma-inlove sa larger-than-life types. Dapat sinagot mo na lang si Jay noon pa. Ano kung line leader lang siya sa production at walang conglomerate. At least magkauri kayo. Iwi ka ng isip niya. Pero si silang gusto ko. Hiyaw ng isip niya. Hi yourself. It seems na magkakilala na kayo ni Gabby. Kaya hindi na siguro kailangan ng further introduction dito, right? Sa pakiwari niya ay medyo sarkastiko ang pagkakasabi nito sa ngayon. Iwan ko na kayo. Tinapik ni Gabby si Sil. Kinindatan si nito nang dumaan ito sa harap niya. Hindi pa rin na makuhang lumapit sa mesa ni Sil. Take a seat. Iminusyon nito ang swivel chair sa tapat ng kinauupuan nito. Tila may pinag-aaralan nitong papeles na nakapatong sa isang dangkal na iba pang files. Pinirmahan nito yun bago kumuha ng panibago at pinasa yun. Thank you. Umupo siya sa itinurong upuan nito. Hindi ba ako nakaka-istorbo sa iyo? Not really. Pwede naman akong makinig habang tinatapos ko ang mga ito. Urgent kasi. Na-accumulate habang wala ako. I see. Pwede bang mawala na lang siya roon? Halata naman na wala itong panahon sa kanya. Listen, gusto kong magpasalamat kasi na-promote na yung tito ko. Simula niya bago tuloy ang takasan ng lakas ng loob. Oh, that. Huwag mong isiping pabor iyon ay binigay ko sa tito mo. Pinag-aralan ko ang performance ng mga empleyado sa Hearty Food at nakita kong kailangan na talaga ng changes sa management. I fired some of the office employees dahil sobrang baba ng performance nila. I found out na immediate relative pala sila ng mas nakatataas kaya sila nakapasok sa kumpanya at kinukonsinti ng mga nagpasok sa kanila roon. Iyong promotion ng tito mo, he deserve it dahil napatunayan kong siya ang pinakamasipag sa mga tauhan ko sa Hearty Food and that was the sole reason he got the position. So you got the wrong idea. Tinignan siya nito. Parang tinatanong siya kung iba ang interpretasyon niya sa pagkakapromote ng tito niya. Ha? Hindi. Umiling-iling siya. Sabi ko naman sa'yo, diba? Masipag talaga si Tito Lizardo. The best. Tumayo na siya. Hindi na niya matatagalan ang pambabaliwala nito sa kanya. I think masyado na kitang naaabala. Aalis na rin ako. Bye. Tinalikuran niya ito. Yun lang dahilan ng pagpunta mo rito para magpasalamat. Tanong nito na nagpahinto sa kanya. Oo, salamat uli. Tuwang-tuwa si Tito. Bakit ka pa nagsuot ng dress kung ngayon lang nang panalang pinunta mo rito? Naramdaman niyang tumayo ito. Nataranta siya dahil ayaw niyang lumapit sa kanya. Baka kung ano pa ang magawa niya. Because right that very second, she wanted to throw herself to him. May iba pa kasi akong pupuntahan. Bye. Halos takbuhin na niya ang maliit na distansya patungo sa pinto. Ngunit nagawa siyang mahabol ito at mahawakan sa braso. Pagpihit niya paharap dito ay nakita niyang madilim na anyo nito. Ramyo, pupunta ka dito para magpasalamat on behalf of your uncle. Hindi ko yung kailangan. Pasigaw na wika nito. Nainis na rin siya. Masyado ka kasing pa-hard to get. Alam mo naman na nagpunta ako rito para magpaliwanag at mas-sorry. Pero dinidadma mo ako. Sigaw niya sa mukha nito. Isa iyon sa advantages ng pagiging matangkad. Kahit alam niyang nada sa dihado na siyang posisyon, kaya pa rin niyang tingnan ito na parang magkalibel lang sila. He stared at her face for a moment. Then he released her hand and chuckled bitterly. Sorry, wika nito. I just can't help it. Self-defense, I guess. Ayokong makita mong tunay kong nararamdaman nang makita kita kaya nagkukunwari ako na distracted. Pero ano ba ang nararamdaman ito sa pagpunta niya ron? Should she risk against him? Please take a seat again. I'll just pour myself some drink if you don't mind. I won't mind it at all. Saan ka ngayon? Tanong nito habang nagsasali ng brandy sa baso ng bar area. Sa San Carlos sa lolo ko, habang hindi pa ako nakakabalik sa dati kong trabaho, sa Laguna talaga ako nakatira. May balak ang bumalik sa Laguna. Nagkibit-balikat siya. Why not? Sinain nito ang laman ng baso nito. Paano si Roy? Ipinasok niya sa psychiatric ward ng mga magulang niya. May mga gumagamot na sa kanya roon. Muli nitong sinalina ng brandy ang baso nito. Paano kapag gumaling na siya at balikan ka niya? Hindi naman porke matinuna ay hindi nagagawa ng masama. Tingnan mo yung mga kriminal. Kapag gumaling siya, I'm sure wala na siguro. Ang obsession niya sa mama ko at narealize na rin siguro niya na hindi ako si Julia. This Julia, siya yung model ng Naturals Cosmetic, diba? Oo, mama ko siya. Ate yung si Brantes na sinasabi ni Roy, siya yung tatay mo. Siya yung dumating mo. Pumupunta sa opisina ni Daddy at ikaw rin yung batang babaeng nakita ko dati na kasama niya. She nodded. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman ngayon na figure out na ito ang lahat. Sabi ko na nga ba, noong isang araw nagkausap kami ni Gabby.
Nagambanggit niya sa akin ang tungkol kay Julia Trinidad at saka ko lang na-realize na siya rin ang tinutukoy ni Roy. Bakit niya pinag-uusapan ng mama ko? Ipinagtapat niya sa akin na gusto ka raw niyang gawing image model ng naturals tulad ng ginawa ni Daddy kay Julia dahil nakita niyang perfecto ka raw para sa bagong kampi na gagawin niya. But he said she won't agree kaya napilitan siyang maghanap ng bagong endorser. Nasabi na nga rin niya sa akin iyan, aniya. Si Gabby bang sinasabi mong iba pang dahilan kaya ayaw mo pang umalis ng Everwood? Pinagtataguan mo siya dahil akala mo ay bala ka pa rin niyang kumbinsihin na maging model? Yes, sabi ni Gabby nakita mo raw siya sa Island Delights Resort. Iyon din ang araw na tagalan ka sa pag-grocery. Matagas hindi ka lang sa grocery pumunta. Binalak mo sigurong huwag nang bumalik sa Everwood dahil nag-aalala ka na puntahan ka ron ni Gabby. Well, nakagat niya ang iba mong labi. Hindi lang palang pagkatao niya ang na-figure out nito kundi maaaring pati na rin ang dahilan ng bigla niyang pag-alis. Bakit ba nakalimutan niyang genius nga pala ito? Nang makita mo si Gabby, nagtaka ka kung paano kanya nasundan sa Pangasinan. Hindi ko alam kung ano ang nangyari at bigla ka na lang nagalit sa akin. But I figured na nabasa mo sa credit card ko ang apelyido ko at inisip mo na kapatid ako ni Gabby. Inisip mong pinano naming dalawang pupunta ko sa Everwood, tama diba? Tumango siya. Tinungganan nito ang brandy mula sa bote. Masama ang pagkakatingin nito sa kanya at hindi naman niya ito masisisi. You thought Gabby and I were that kind of lowlife, so? For the record, Gabby could be arrogant, persistent, yes. But he won't go as far as harassing people, especially women just so he could get what he wants. Totoong sanay siyang nakukuha lahat ng gusto niya at nasira mong record niya sa pagtanggi mo. But he won't kill you for that. At ako, paano mo naisip? Nagagawin ko ang naiisip mo. Napakababa ba ng tingin mo sa pagkatao ko? Sumbat ito. Sorry, akala ko kasi lokohan lang yung nangyari sa atin sa resort. I mean, wala ka namang ipinaliwanag sa tunay na dahilan kung bakit ka nandoon. Pagkatapos bigla ka na lang naging sweet sa akin. Masisisi mo ba kung naghinala ako? Hindi madalas mangyari sa buhay ng isang babaeng tulad ko ang may love sa isang kagaya mo. Alam kong malayo ang agwat natin. Kasalanan ko ba kung mas madaling tanggapin na niloko mo lang ako kaysa isiping totoong gusto mo rin ako? Nakakunot ang noo nito habang nakatitig sa kanya. Bumalik ito sa mesa at hinatak ang swivel chair nito at inilagay sa harap niya bago na upo roon. I guess I really owe you for not telling you the truth from the start. That night nang dumating ako sa Everwood, I wanted to punish myself for being first-class jackass. Maybe I was thinking of committing suicide. Suicide? Putol niya sa sinasabi niyo. Hindi niya maisip ang mundo na walang isang Sila Hernandez. But even more so, hindi niya ma-imagine ang buhay niya kung hindi niya ito nakilala. Yeah, there was this woman, she said she was my child in her womb. You see, she was one of those one-night stand women. Nakikipag one-night stand ka do, putol uli niya rito. He sighed, yeah, I know, but only because I cannot afford to marry anyone. You see, masyado akong nagiging workaholic. For 14 years, ang tanging naisip ko lang ay kung paano papalalaguin ang mga negosyo ko. Doon ako nakakakuha ng kaligayahan. Nang sabihin ni Gina buntis siya, alam kong ang tamang gawin ko ay pakasalan siya. Pero hindi pa ako handang bumitiw sa nakasanayan kong buhay. Hindi ko alam kung makakapag-adjust ako sa buhay na may pamilya. So hindi ko nga siya pinakasalan. Pero pagkatapos ng ilang linggo, natauhan ako. That was my baby in her time and somehow I want to raise my baby. It was one of those times when he finally wake up one morning and realized that you're pursuing the wrong dream. Suddenly I had a vision of myself, a family man, and I'm contented with my life. Noon ko lang naramdaman na hindi pala ako masaya kahit matagumpay ako sa business industry. Kinonta ko si Jean at inalok siya ng kasal. That was when she said she had the baby aborted, and she said it was my fault. She said I didn't want it so she got rid of it. Do you realize how hurt I am? I heard the news. Hindi mo naman kasalanan yun. Anak din naman niya yun. Dapat hindi niya pinatay, niya. I know, but I was the one who triggered her to do it. Nang maisip ko naman na dapat kong gawin. Huli na ang lahat para sa bagong buhay na gusto ko. I was so miserable. I felt like a complete failure. Anong klase akong tao? Bakit hindi ko siya inalok ng kasal bago pati niya ipinalaglag yung bata? Kaya ka pumunta sa Everwood? Naghahanap ako ng pwede kong puntahan ng mga panahon ngayon. Preferably doon sa pinakamiserableng lugar para maparusahan ko rin ang sarili ko sa kasalanan ko. Nag-research ako sa directory, isang bago at isang luma. Nakita ko sa lumang directory yung advertisement ng Everwood. That didn't sound promising. Walang binanggit na modern amenities, but it was a low-rate resort. Nang tingnan ko ang bagong directory, nakita kong wala na rin ang pangalan ng Everwood, kaya naghinala ako na sarado na iyon.
Nang magpadala ko ng tao sa resort ng patunayan kung totoo yun, kaya ipinahanap kong may-ari ng Everwood para kumbinsihin siyang paupahan sa akin ng lugar. Ang akala ko, ang Tito Lizardo mo ang may-ari. Pero hindi ka naman mukhang nagpunta sa Everwood dahil may malaki kang problema nang makita kita roon. Parang ang pili mo pa nga, komento niya. How could I dwell on the real problems when you never fail to amuse me? Nakangiti na ito, parang na-amuse nga sa kanya. Ha? Ang tanging nasabi niya. When you showed up on my cottage door, holding a broomstick, I think I fell in love with you the exact moment. Hindi ko pa yun inaklanage sa sarili ko dahil siguro naisip kong wala akong karapatang ma-inlove dahil pumatay ako ng isang walang malay na sanggol. Pero nang munti ka nang makidnap ni Roy, noon ko lalaman na pwede pala akong makatagpo ng babaeng pwede kong pag-alayan kahit sarili kong buhay. She didn't know that her mouth was wide open. Itinulak ng likod ng kamay nito ang baba niya para sumarayin. Sobra ka namang mag-react dyan. Para sinabi ko lang na mahal kita. Waring nanonood yung wika nito. Parang may mga anghel na nagliliparan sa itas ng ulo niya. Totoo? She nodded. Ngunit maya-maya ay sumeryoso ito. Pero hindi pa rin kita mapapatawad sa ginawa mo. Paano mo naisip na niloko lang kita? Hindi mo ba naramdaman ng mga halik ko na mahal kita? Parang kahit lumuho dito, ay magagawa niya mo patawad lang siya nito. He loved her. Parang nasa langit ng pakiramdam niya. Tagusan pa. Sorry kasi hindi mo rin naman sinabi na mahal mo ako. I guess kasalanan ko nga rin yun. Dahil sa pagpapa-abort ni Jean, pakiramdam ko ay napakasama akong tao. Pero may doubt na ako kung ako nga ang totoong ama ng dinadala ni Jean dahil naisip ko. Masyadong malaki ang tiniya kung itatali sa araw ng Yuno. Kaya naisipan kong paimbestigahan yun. Subconsciously gusto kong linisin ang konsensya ko para lumaya na ako. And I felt that until that day na nalaman kong wala naman pala akong dapat ika-guilty. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo na mahal kita. Matagal din namang nakakuha ng sagot kahit gamitin mo ang lahat ng connection mo. Ayaw umamin ni Jean at pati na rin ang kamag-anak niya. I know it was unfair for you. Iyong hayaan kitang nakabitin sa balang ng alangan. Pero wala akong choice. Isa pang akala ko ay magtatagal ka pa talaga sa Everwood. Kaya nga nang umalis ka lalo kong sinisisi ang sarili ko. Hindi naman kita masundan kagad dahil wala pang nakukuhang impormasyon yung private investigator. I know that you deserve a man who had no guilt feeling or whatsoever. Kaya minabuti kong maghintay na muna. May result na ba yung investigasyon? Yeah, negative. Hindi nagmatch yung DNA ng fetus sa DNA ko. DNA? Paano? Tumawa ito. You really want to know? Kasi nga ayaw umamin ni Jean. So ang ginawa ng investigator, nagbaka sakali siya sa abortion clinic. It so happened na weirdo yung tao nagpa-practice ng abortion na pinuntahan ni Jean. The quack doctor keeps this jar where she keeps the fetuses to stop. Nalukot ang mukha niya sa mga imahe ng pumasok sa utak niya. I warned you, gusto lang pala talaga akong pikutin ni Jean at ang pamilya niya para hindi sila malagay sa kahihiyan. Good thing I didn't bite the bait. So nakuha mo na pala yung resulta, bakit hindi mo pa ako sinundan? Mataray na wika niya. Ikaw kaya ang dahilan. Noong araw na ibigay sa akin ni Gabby ang resulta ng investigasyon, yung din ang araw na nabanggit niya tungkol sa proposal niya sa iyo. Nang maisip kong wala ka palang tiwala sa akin kaya nakuha ko akong pag-isipan ng masama. Naisip ko rin na wala ka sigurong nararamdaman para sa akin. You will trust me if you love me. Nasaktan ako, alam mo ba yun? Sorry again, kasi nga, tinakpan nito ng kamay nito ang bibig niya. Huwag mo nang ulitin ang dahilan mo tungkol sa insecurities, Jana. Because as far as I know, you're the most beautiful woman in this world and your beauty goes beyond skin deep. Pero kahit hindi ka perfect ka pa rin sa akin dahil mahal kita at ikaw lang kailangan ko sa mundong ito. Parang gusto na niyang maluha sa kaligayahan. Hindi niya akalain na may happy ending din palang naghihintay para sa kanya. May magmamahal din pala sa kanya. Come here and let me get rid of your insecurities. Sininyasan siya nito sa pamamagitan ng daliri na lumapit siya rito. Tumayo siya at ginawa ang kanina pa niya gustong gawin. Niyakap niya ito. I love you, Sil. Thanks for coming into my life. No, thanks for coming into my life. Wika nito at hinawakan ng baba niya. Kusa niyang itinas ang kanyang mukha upang magtagpo ang kanilang mga labi. And he did melt all her insecurities. Even the image of the girl who felt she was never going to be loved by anyone. Hindi pala niya kailangan ng pagmamahal ng kahit sinong lalaki lang. Dahil ang kailangan niya ay ang pagmamahal na maibibigay ni Sil.